Mula nang bumalik si Anthony Davis galing injury, merong 5-2 record ang Dallas Mavericks. Mukhang ayaw talaga magpa-trade ni Anthony Davis dahil ito ang ikalawang back-to-back win ng Dallas Mavericks ngayon. Nung nakaraan nanalo ang Dallas kontra dito sa Houston, ngayon naman sa Brooklyn na meron si AD na 24 points, 14 rebounds, 3 steals at 3 blocks. May additional naman na 22 points si Cooper Flagg. Si Nembhard, may report na by January pwede siyang i-convert sa standard contract. Bigla naman siyang na-zero kontra dito sa Nets. Meron naman siyang 2 rebounds at 5 assists. By January kasi pwede nang baguhin ng mga teams ang kanilang salary cap logistics. Pwede na sila magpalit ng mga player na bibitawan at i-convert sa standard contract. Parang kailangan din magbitaw ng player ng Dallas sa lineup para lang mag-standard contract itong si Nembhard. Matagal-tagal pa naman yun. So hindi naman nabahala si Coach Jason Kidd kahit 0 points si Nembhard versus dito sa Nets. Sabi lang niya, move on na lang sa next game versus Jazz. Based nga sa mga commentator at analyst, kahit na 0 points itong si Nembhard, meron pa rin siya mga play na hindi niya pinipilit at binibigay niya sa tamang player. Based naman sa mga fans, tapos na yung Linsanity moment nitong si Nembhard. Parang hindi naman yun ang target niya maging katulad ni Linsanity. Ang hinahabol kasi maging komportable si Flagg hanggang makabalik si Kyrie na ang report ngayon by mid-February. Tapos na ang deadline no ng trade. Hindi alam kung aabutan pa ba ni Kyrie si Anthony Davis pagbalik niya. Para lang kasing hindi ma-trade si AD, kailangan niyang hindi magkaroon ulit ng injury na mawawala siya ng matagal at makakabalik ulit sa winning rate ang Dallas. Ngayon, nasa top 10 sila. Ang team na minamala so far ngayon dito sa West ay Golden State. Pwede nilang abutan yun. Nasa 3 games na lang kasi ang lamang ng Golden State kontra sa Dallas at sa last 10 games pa parang nasa 3-7 or 4-6 ang Warriors. Nasa number 8 position. Habang wala pang magandang trade offer kay Anthony Davis at iniintay din yung pagbabalik ni Kyrie, sa ngayon, ang ginagawa ng Dallas ay kung makakapag-decide silang intayin muna na i-trade si Anthony Davis pagdating ng off-season at i-re-evaluate nila yung pagbabalik ni Kyrie, AD at Flagg. Nasa playoff contention pa rin naman kasi ngayon ng Dallas at kapag nawala sila sa contention na yon, dun pwedeng mapabilis na i-trade agad paalis ng Mavericks si Anthony Davis kahit pa mababa ang value niya. So bumalik na si Steph sa Golden State. Wala naman si Anthony Edwards sa Minnesota. Home court pa ng Warriors ngayon. Talo pa rin. Mukhang mahilig talaga sa chemistry itong si Steve Kerr dahil may panibago na naman siyang experiment. Ginawa niyang chemistry lab yung Golden State dahil kay Pat Spencer at kay Steph sa backcourt. Sinabi na naman niya dati yan, nasusubukan niya. Mahirap masabi kung effective dahil 1 game pa lang naman. Si Pat Spencer nasa 12 points, 5 rebounds at 4 assists. Si Steph naman 39 points, 5 rebounds at 5 assists na may kasama pang 6 na 3-point shot. Yung kay Kuminga wala namang bago dyan na binabangko siya. Pero based sa mga write-up, so nabasa ko lang to na kaya hindi nilalagay si Kuminga bukod sa wala sa wisyo ang laro, iniingatan lang din na hindi ma-injured dahil by January 15 pa mawawala ang restriction niya. Desidido na kasi ang Golden State na i-trade si Kuminga based sa mga report at meron silang tinatarget na player si Trey Murphy ng Pelicans. Hindi bagong rumors to dahil since last season pa gustong makuha ng Warriors si Trey Murphy mula New Orleans kaso ayaw bitawad. Mas nauna pa yung rumors na yon kay Butler bago siya na-trade sa Warriors noong nakaraang taon dahil iniintay talaga ng Warriors na bitawan dati si Trey Murphy kaso ayaw. Meron pang isang player din dun na halos kaparehas niya yung laruan, si Herb Jones ata yun. Kaya gustong makuha ng Warriors si Murphy dahil small ball pa rin ang ginagamit ng Golden State ngayon, walang kamatayan. Yung iba mga teams nag-evolve na sila parang mall pa rin, maraming guards. Kaya kasing bumantay ni Murphy ng multiple position kasama na ang sentro doon plus may scoring at 3-point shooting. Ito lang kasi din yung hinahanap ni Steve Kerr na mostly nakikita niya sa mga guards. Nasa 6'8 ang height ni Murphy at average height yun ng mga small forward ngayon. Si Kuminga naman ang pinaka best option na ipalit sa kanya ng Golden State. Hindi dahil sa umi-score ng malaki si Kuminga, kundi dahil kahit magkabatch si Kuminga at si Murphy, mas bata pa rin si Kuminga ng 2 taon. Parang kumuha lang din ng bagong rookie yung Pelicans. Halos parehas lang din ang kontrata nila, konti lang yung diferensya at yung hahabulin ng Golden State dito kay Murphy. Pero ang paalala ng Pelicans,
Hindi sila pang budget meal. Gusto nila pang malakasang trade package. Multiple draft picks na ngayon ang Golden State meron lang 7. 6 doon ng first rounder. 3 ang pwede nilang magamit. At yung mga picks na yon iniintay nilang ibigay para dito kay Giannis kung magiging open na sa trade. Marami mga teams din ang may interest kay Trey Murphy. Pinatataas pa ng Pelicans yung value niya. Kasama doon ng Lakers na gustong ipalit kay Hachimura. Nag-a-average si Murphy ng 21.6 rebounds, 3 assists, 2 steals, 48 and 36 ngayong taon. Kapag nilagay ng Pelicans sa trade block si Trey Murphy, ang team na may malaking chance na tumalo sa Golden State, Lakers at kahit sinong team ay San Antonio dahil sila ang may sapat na player na pamalit at draft picks na mataas yung value. Ang Golden State kung gusto nila makapasok sa playoffs or mas malalim pa, kailangan nila magbago ng lineup. Hindi na nga makapagsabi si Draymond na sila magcha-champion ngayong taon. Kailangan din sila ang mag-initiate ng trade sa Pelicans, hindi yung iintayin pa nilang ilagay sa trade block dahil tatalunin lang sila ng ibang team. Si Mike Dunleavy baka makatulog na naman pagdating ng deadline tapos magising katapusan din ng September.